Kim, ano na? Ang mga angel shark o squatinidae, mga bottom dweller. Ibig sabihin, sila'y nakatira sa seabed. At ang malapad nilang palikpik, paraan nila para mag-adapt sa pamumuhay sa pusod ng dagat. Ang kanilang malalapad na palikpik ay perfectly adapted sa kanilang ambush predator lifestyle. Malaanghel man ang anyo, pero huwag magpapalinlang. Sila'y mababangis na mga hunter. Mahusay kasi sila mag-camouflage. So dagdag pa yung texture ng kanilang dorsal side na parang buhangin, merong batik-batik na kulay na parang cryptic coloration para madali silang mag-blend sa buhanginan. Pero sa kabila nito, marami sa mga species ng angel shark critically endangered na ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Overfishing, pwedeng direct fishing para sa kanilang laman, sa fins at sa kanilang liver oil. So sila ay very vulnerable sa bottom trawling kasi nandun nga sila sa buhanginan. And isa pang rason ay ang kanilang mabagal na reproduction. Dagdag pa ang habitat destruction at coastal development and of course ang pollution. Kaya tama lang ang ginagawa ni Kirby na ibalik sa dagat ang nahuli niyang angel shark. Basta endangered, release agad. Pero alam niyo ba na may isa pang isda sa dagat na gaya ng mga angel shark, tila meron ding napakalapad na pakpak? Ano ang napakamakulay na isdang ito? Gaya ng angel shark, bottom dweller, at may napakalapad ding mga palikpik ang mga flying gurnard o Dactylopterus volitans. Kapag na-excite, dinubuka ng mga flying gurnard ang kanilang napakakulay ng mga palikpik. Pero ang kanilang mga pakpak, hindi nila ginagamit para lumipad. Sa halip, itong tumutulong sa kanila para makagalaw ng maayos sa pusod ng dagat. At pandepensa rin nila ito sa mga predator. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako